Hello guys, what's up? My name is Shanwen and today tara pag-usapan nga natin itong issue ng pagpapa-upload ng dapat file video lang ito. At ito ay very confidential na material na dapat for your eyes only. Unfortunately, meron pong nag-upload ng video file na yon na dapat isasama sa record ng investigasyon tungkol sa nangyari kay Ronaldo Valdez. So, painggan muna natin dito si Ma'am Ali, then pag-usapan natin. Ngayon sa social media, ang isa pong maselang video kung saan makikita po ang veteranong aktor na si Ronaldo Valdez matapos po siyang magbaril umano sa kanyang sarili. Ito nga po at lumabas at kumalat ang video sa kabila po ng pakiusap ng anak ni Valdez na yung aktor na si Jano Gibbs at yung kanyang pamilya na igalang naman po yung kanilang pagdadalamhati. Hindi pa malinaw kung saan nagmula ang naturang video, sino ang kumuha nito, kung paano nakunan at paano pong naipakalat, sino ang nag-upload para ito po ay kumalat. Wala pang inilalabas na pahayagan Quezon City Police District tungkol po sa kumakalat na video. Okay guys, this was 3 days ago, no? And then after that, meron actually ritong article coming from Bandera. Okay? Ayun nga dito kay Bandera, QCPD, sinibak ang dalawang pulis na nagpakalat ng video ni Ronaldo Valdez. Actually, napanood ko pa yung video. Na-share na lang po sa akin privately. No? Pag-usapan, na pagkwentuhan kung ano yung nangyari, pinag-aaralan namin yung angulo. And fortunate enough, may mga klase po ako nagtatrabaho sa PNP na napagkwentuhan namin kagabi yung tungkol sa issue na to. Kaya ngayon, pag-uusapan natin. Sabi ko sa kanya, Chief, hindi ba parang unfair naman yata na sinibak agad yung dalawa? Pwede namang i-relieve from their post, then imbestigahan. Okay? Pero yung sibakin sila agad, parang hindi yata makatarungan. 'Di ba? Kung ikaw yung police na involved doon, 'di ba dapat magkaroon muna ng investigasyon na ikaw nga ba ang nag-upload diyan, tapos particular pa silang dalawa. Pero guys, eto no, nung napanood ko yung video, hindi lang naman dalawang pulis ang naandun. May iilang tao ang nandun sa lugar na yon. Malay ba natin kung ilan nga ba? Tingnan mo yung sinabi ni Ali Soto doon. Tinutukoy pa nila kung saan galing yung video, sino nag-upload, at paano nakunan yung video. Ang daming tanong na dapat yun ang masagot muna. Even before in-nail, no, itong issue na to sa dalawang pulis. Kawawa naman yung ginawa. 'Di ba? Dumaan ba sa due process itong dalawang to? Na out of nowhere dahil sila lang yung involved doon or kasama doon sa pagresponde kay dating Ronaldo Valdez? Sila agad? Tama ba? Of course not. Guys, on the top of my head siguro may 6 hanggang 8 tao ang nandun sa loob ng kwarto ni Ronaldo Valdez nung siya ay nire-recover. Tapos ipipin down mo lang sa dalawang pulis. 'Di ba? Oh. For starters, nakikiramay po tayo ulit sa Pamilya Games, kay Jano Games, kay Melissa Games, sa kanilang mga kaibigan. Nakakatuwa naman dahil pinipursue talaga ng dating manager at business partner ni Sir Ronaldo Valdez yung issue na to, which is hindi nga naman talaga dapat nangyari yon. Hindi na siya guys nakakatuwa. No, yung mga ganong information. Yan. Sibak na sa pwesto ang dalawang pulis mula kay QCPD na nag-upload. 'Di ba? Imagine mo nag-upload. Napatunayan na ba nila na yung isa sa dalawa ang nag-upload?
at nagpakalat ng crime scene video sa yumaong aktor na si Ronaldo Valdez. Ngayong araw, December 20, inanunsyo ng PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo ang pagkakatanggal ng dalawa pulis sa kabila ng mga take note guys pagkakatanggal ng 2 pulis na kabilang sa mga rumisponde sa pagkamatay ng aktor sa bahay niya sa Quezon City. Kabilang sa mga rumisponde. So obviously, marami sila tapos ituturo nyo dun sa 2 pulis. Sila lang ba ang dapat or sila lang ba talaga nakapag-video dyan o meron pang ibang nakapag-video? Bukod pa rito, maging ang station commander sa lugar ay sinisante na din dahil sa prinsipyo ng command responsibility dahil na rin sa 2 niyang tauhan na nagpakalat ng video. Samantala, hindi naman pinangalanan ng PNP ang mga pulis na sinabak sa pwesto. Ayon kay Fajardo, iniimbestigahan, take note, iniimbestigahan na ang mga pulis kung possible silang kasuhan ng anti-cybercrime law dahil sa kawalan ng respeto kay Ronaldo at sa pamilyang naiwan ng mayapang aktor. Na makikita sa video na nakaupo ang veteranong aktor sa upuan sa kanyang kwarto na may gunshot wounds. One of the things nga na, nakita rin ng kaklase ko, yung video na yun. So, napag-uusapan nga namin, yung normal ba? Like, halimbawa, gaya na ito, nakita naman natin dito, sinasabi na makikita sa video na nakaupo ang veteranong aktor sa upuan. So, iniisip namin, meron bang foul play dito sa nangyaring to? Diba? Kasi kung makikita mo yung itsura ni Ronaldo Valdez doon, parang hirap paniwalaan na siya ay nag-suicide. Okay, sa itsura niya, kung paano siya nadatnan. Typically guys kasi, ito na pag-uusapan lang, no? Academic discussion lang to. Alam nyo, ang tao pag nagbaril, sabi nga ito yung sabi ng klase ko, in reference to his, senior inspector yun. Pag ikaw daw guys nagbaril, tapos maliit lang yung, ang impact daw nun dito malaki. Pero in the case of Ronaldo Valdez, hindi. Pangalawa, nagtataka sila bakit daw hindi natumba, hindi tumumba. Talagang upright ang kanyang pagkakaupo. Automatic kasi, syempre, mawala yung flexes mo, tutumba. Kaya tuloy, pumapasok sa kanila na imbestigahan. Na baka may foul play nga na nangyari. Pangatlo, yung baril daw. Diba? There's something about the gun. Kaya lahat, pinapintes. Diba? Isa nga sa pinag-uusapan namin, what if si Valdez pa yung nag-negative na pinapalabas nila or yung lumalabas doon sa naabutan na siya nag-suicide. Pero ayon nga doon sa initial observation naman ng mga unang pumunta, questionable yung pagsusuicide. Kaya magkakaroon ng investigation. No? Kasi ang daming unusual. Ang mga police daw na yan, yung mga rumiresponde sa mga ganyan na SOCO, let's say for example ang SOCO, ang mga SOCO, hindi sa kanila yan. Parang, they have their, parang yung term na yun? They have knowledge base. No? Na halos kabisado na nila elements ng suicide, itsura, alam mo yun, hindi, kumbaga, dun sa issue na to, hindi nagtutugma or merong hindi nagtutugma
Kaya nagkakaroon ng question, kaya nagkakaroon ng doubt. Kaya naisip nila na imbestigahan. Okay? Kaya nila kununan ng video, kaya nila, kasi material yun eh, pag-aaralan yun eh. Tapos i-upload. Ganito na ba ka-desperate ang mga Pilipino ngayon for the views? Palibhasa kasi, pagdating sa Pilipinas, sa mga Pilipino, hindi ko lalahatin to may mga Pilipino that they love controversy. They're gonna watch you. They're gonna make you viral. So, para nga naman mag-click yun, mag-upload sila ng mga controversial videos. Para tuloy tayo lumalabas. Ano tayo Nation of Marites. Diba? Nation of Marites. Kung anong chismis, yun ang papatulan natin. Pero kung ano yung educational para sa atin to equip us, hindi natin masyadong pinapakinggan. Hindi natin binibigyan ng halaga yung mga content na yun. Pero pag Diyos ko, yung mga issue, kwentuhan, oh my God. Malapit na guys ma-extinct yung mga marites sa kanto. Punta ka lang, lagi ka sa Twitter, sa Facebook, andyan na yung kamaritesan mo. 'Di ba? So ngayon ang gagawin ng mga tao, upload ako ng mga controversy. Gaya nito. Imagine mo, this is the first time. Ano yun? Diba? Nasaan ba tayo? Nakalimutan ko na. Anyway, yun. Basta controversy. Kaya tingnan mo sa Idol. Mahilig sa mga isyong controversial. Kasi maraming mga Pilipinong marites. Maraming Pilipino na nakikinig lang sa kanya dahil puro chismis. Away pamilya, away mag-asawa, away mag-jowa. Diyos ko, dami. Alam niyo, one of the things nga na sobrang tumatak sa akin kay Idol yung pag mag-jowa daw kayo, parang normal na lang yung yung mag-jerjer kayo. Alam niyo, para sa akin, yes, nangyayari naman yun. No? Huwag na tayo magpaka-ipokrito. Pero hindi normal yung hindi porket kasi merong babae na hindi na porket magkarelasyon kayo go for the gold. What I mean is that mag-jerjer na kayo, 'di ba? Mag-do na kayo. May mga babaeng ganun at may mga lalaki din na ganun. Hindi porket girlfriend kita dapat may mangyari sa atin. Parang wag mo nang i-evangelize yung alam mong mali. 'Diba? Sa mata ng tao at sa mata ng Diyos, sa morality, mali ang premarital sex. Yun talaga yung una kong napanood kay Raffy Tulfo na hindi ko makakalimutan. What the heck? Talaga ba? Hindi ko naman sinasabing hypocrite siya. Sinasabi ko lang, huwag mo na i-evangelize. Huwag mo nang i-normalize. 'Diba? Kaya mong yung mga tao na, okay, mag-decide sila sa mga ganyan. Kasi guys, pwedeng isipin ng mga tao na, okay, pag hindi ka nakipag-jerjer sa akin, ibig sabihin hindi mo ako mahal. Walang ganun dapat. 'Di ba? Dapat freewheeling ka, 'di ba, na gawin mo 'yon. Yun lang naman yung point. Hindi yung parang nagiging requisite siya or what, 'di ba? Anyway, naiba na tayo. Ayun, mali naman din talaga, guys, no? Ako para sa akin, maling-mali yung ginagawa ng nag-upload na 'yon. Kung ano man yung purpose niya, maling-mali po. Wag na po sana nating ulitin 'to. Wala na sana masundan na ganito. Doon naman sa mga pulis, para naman sure kayo, dapat isa lang yung nagvi-video sa inyo. 'Di ba? Tapos hindi pa cellphone, camera gamitin nyo na pang-video. Para mas secured kayo. Sa paanong paraan? Para ma-upload mo 'yan, kailangan mo ma-access muna yung memory card na naka-store mismo dun sa vault nyo or sabihin na natin sa database nyo.
as an evidence file. 'Di ba? Para lang wag na kayong gumamit ng cellphone. Kasi doon pa lang malalaman mo na, una dapat isa lang ang naghahawak ng pangkuha ng video. Pangalawa, siya rin ang mag-i-endorse sa kung saan man niya dapat i-endorse yung mga files na yun. Para hindi kayo nagkakandale-deleche dyan, di ba? Buti nga, hindi pa kayo tinitira ng ibang senador eh. Otherwise, wala, gisado na naman kayo mga polis. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin. Kung makatarungan nga na bigla nilang tinanggal yung mga pulis, hindi man lang sinuspend muna, hindi man lang nirelieve muna, no? Hindi pa nga napapatunayan na sila nga talaga yung nag-upload eh. Paano nga kung ibang responder ang nag-upload tapos ang mga pulis na to ang dinidiinan? Maling-mali, di ba? Anyway guys, again, maraming salamat. I'll see you in the next video. Bye guys!